Samantala mag-ina sa Dagupan City, pinagawa ng bahay ng isang advocacy support group para may maayos na matirhan. Atin silang kilalanin sa report. Sa loob ng halos isang dekada, sa bahay kubong ito nakatira ang mag-inang si Aling Placida at Tommy mula sa barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City. Sira-sira na ang mga dingding ng bahay kubo. Pagpasok sa loob, halos mahulog na rin ang mag-ina dahil marupok ng sahig na gawa sa kahoy. Pero ang nagpapasakit daw sa kalooban ni Aling Placida ay ang bubong ng kanilang bahay na halos matuklap na rin sa sobrang kalumaan. Sa tuwing umuulan, hindi raw maiwasan na mabasa ang mag-ina habang natutulog. Kaya ang ginagawa ni Aling Placida, kinukumutan na lang ng plastik ang kanyang anak para hindi mabasa at magkasakit. Napakahirap. Naglaban para ka nakikipaglaban sa gira. Tuwing umulan, nag-aalala ko lagi, lalo na pag dumarating ang bagyo, nag-aalala ko lagi. Ang nararanasang hirap ng mag-ina ang mas nagpapalakas daw sa kanilang pananalig sa Panginoon. Kahit pati lagabundok ang kanilang problema, hindi rin nila nagagawang hindi pasalamatan ng Panginoon. Pero dito ko naramdaman ng pagmahal ng Diyos sa amin. Nagsabi nga nila sa Biblia, humingi ka at ikaw aking bibigyan. Kumatok ka at ikaw aking bubuksan. Kaya nga po ako nagkaroon yan. Sinagot din ng Panginoon yung panalangin ko. Feeling blessed ang mag-ina dahil binigyan sila ng regalo ng kapulisan, katuwang ang advocacy support group. Isang munting bahay na magsisilbi nilang silungan, hindi lang sa ulan, kundi sa lahat ng pagsubok sa buhay. Maraming salamat po at hindi ko masukat kung paano ako magpasalamat sa inyo. Kayo talagang ginamit ng Diyos para harap sa akin. Nakakadurog ng puso yung kanilang kalagayan. That's the time doon na po tayo nagsimula na tumulong kay Nana Placida at may mga kaibigan tayo dyan na nagbigay din ng suporta upang matagumpay po nating itayo itong munting tahanan. Kasama si Ron Alistair Taniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.